Hey, so good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Alright, so ano pa tayo, no? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kaibigan, mag-subscribe ka naman so that we can be able to maintain and sustain this channel. Aside from that, you will be part of this growing family. We are now 6,653 subscribers, and we are grateful and we are thanking God for uh, continuance of the blessings that we have. Okay, so ngayon po, ang pag-usapan po natin ay yung ano po, no, yung with regards to Pastor Apollo Kibuloy. Okay? So si Pastor Apollo Kibuloy po ay hindi po umattend, no, as expected sa kanyang hearing, no? Yung sa kanyang invitation, no, sa Senado, subpoena sa Senado na pinapaattend siya, no, doon sa committee hearing ni Risa Hontiveros, na tingin ko ay baka tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas etong si Risa Hontiveros. Okay? Kaya po ginagawa niya ang lahat upang maging relevant, maging mabango ang pangalan hanggang 2028. Yan po, no? Talagang matapang naman na tao, alam naman natin, no? Dati siyang asawa ng pulis, nawala na lang, namatay na yata yung asawa niya, if I'm not mistaken, ha? Okay. Ayun. Okay, so matapang naman na tao yan, si Senator Risa Ontiveros. Okay, ngayon ay talagang parang ano, no, parang anong nangyayari kay Pastor Apollo Kibuloy, no? So nagsabi na ng press conference na si DOJ DOJ Secretary Boying Rimulya na pinapa demanda na, no, o pinasampahan na ng kaso sa Davao City, and then once it is being nasampahan na sa korte, ay magre-request sila na ilipat dito sa Maynila, no? At sasampahan din ng kaso diyan sa Pasig City kay Mayor Vico Soto. Okay? Yun po, no? Yun po talagang ano niyan. Ngayon, hindi po umattend, no, si Pastor Apollo Kibuloy sa hearing ni Senator Risa Hontiveros. Okay, so ngayon parang sinasabi ni ni Pastor Apollo Kibuloy, Risa, bahala kayo diyan. Bahala ka diyan. Okay. Sige, something like that, no? Pero tatago daw po, no? Nagtatago daw po si Pastor Apollo Kibuloy dahil nga po ay baka naman ano siya, no? Baka naman po natatakot siya sa kanyang buhay, no? At saka kung ididemanda naman siya kung ididemanda siya dahil doon sa mga reklamo sa kanya, and sabi ni Boying Rimulya, Justice Secretary Boying Rimulya, ay may pananagutan daw naman si Pastor Apollo Kibuloy. Siguro nakita talaga first hand ni Justice Secretary kasi sabi niya pinag-aaralan daw na nila mula pa nung 2020. So 4 years na. Okay? Pero bakit gano'n, no? Si congressman pa 'yan dati, si Boying Rimulya, bago naging Justice Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre po, hindi po 'yan madidemanda o hindi po masasampahan ng kaso nung mga panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dahil nga po naman ay si Pastor Apollo Kibuloy ay isang, no, isa naman talagang supporter or one of the supporters of then President Rodrigo Roa Duterte. Ngunit ngayon na hindi na siya kapanalig ng administrasyon, na kinalaban niya pa, na tinawag niya ng mga kung ano-ano, no? Meron pa tayong sinasabi niyang orgies, no? Nako, parang ang hirap tanggapin ng lunukin ng isang religious person ay makakapagsabi ng mga ganun. Pero anyhow, ay ganun po talaga, no? Ganun po talaga. Baka naman, 'di ba? Baka naman may alam din naman talaga si Pastor Apollo Kibuloy. Pero kung may alam o kaya naman ay hindi chismis, ay dapat naman ilabas ang ebidensya upang malaman ng mga taong bayan. Pero kung ano naman po, no, talagang tingin ko makukulong ito, no, si Pastor Apollo Kibuloy, dapat galingan ng mga abogado niya, no? Kasi ano po yung mga inaakusa sa kanya ay mga non-bailable po 'yan, no? So kung makukulong po siya dito sa Pilipinas, ay for sure sa
hihilingin naman po yan ng Amerika ng extradition. Okay? So pag hiniling ng Amerika yung extradition, alam naman po natin na medyo friendly ngayon, no, si Bongbong Marcos sa Amerika, no? O kung mahatulad siya dito, no, baka po talagang i-extradite na yan, no, sa Amerika, no, pagdating ng araw, no. Yun ang another na question dito ay kung, no, kung magpapakita pa sa inyo, no, si Pastor Apollo Kibuloy. Baka nga po ano na yan, no? Talagang nagre-ready na yan para magtago talaga ng tuluyan at magtago sa ibang bansa na walang extradition treaty, kumbaga. Okay? Now, ang problema diyan ngayon ay pababayaan na niya ang kanyang kongregasyon. So dapat mag-appoint na siya ng isang tao na talagang hahalili o mag-aasikaso ng kanyang kongregasyon. No, katulad nung kay Eli Soriano, no, yung dating daan, 'di ba? Ngayon ang umano doon ay si Razon, no. Si Razon ay isang broadcaster, no? Ayan, isang broadcaster at saka ano po 'yan, no? Talagang religious person din po 'yan, no. So siya po ang humalili kay Brother Eli nung namatay siya, no. Matatanda po natin may mga kaso po kaya yan dito sa Pilipinas, no. Pero ang ginawa niya po ay lumipad po siya papuntang Brazil, no? Sa Brazil, doon po siya nagpatuloy ng kanyang mga adhikain. Brazil po yata walang extradition, Brazil and the Philippines. Okay, so doon po siya nagpatuloy at hanggang namatayan na lang po. Hindi ko nga po alam kung si Brother Eli ay naiuwi dito sa Pilipinas. Kung ano, kung hindi man, ay talagang nakakalungkot din namang mga pangyayari. Pero gano'n, no? Baka gano'n ang mangyari kay Pastor Apollo Kibuloy, parang ginawa kay Brother Eli Soriano. Ngunit, no, isa sa mga kritiko din ni Brother Eli Soriano ay si Pastor Apollo Kibuloy. Okay? So ano naman, nagkritik-kritik din naman yung mga yan, di ba? Okay? Ayan. Kaya ano po, no, ito lang po ang aking paniwala dito, no. Ayan, si Pastor Apollo Kibuloy, hindi natin alam, may mga kaparian din naman na nagkakasala ng ganyan, di ba? Kasi tao lang naman din, no? Ito, tatapatin ko kayo, tao lang din naman si Pastor Apollo Kibuloy. Sinasabi niya nga, appointed son of God, pero at the end of the day, tao pa rin yan, no? Tao pa rin na may mga pangangailangan, tao pa rin yan, di ba? Okay? Pero siyempre masama talaga na gamitin ang mga bata, no? Masama rin talaga kung pipilitin mo. Yan, yung mga ganyan. O papalabas at mahirap din 'yon, yung parang pinipilit mo silang mamalimos para sa iyong mga lifestyle kumbaga, no? Sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, mag-subscribe naman po kayo para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.